Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 20, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area kahapon, ito nga po ay tuluyan na naging isang tropical depression or mahinang bagyo. Ito nga po ay binigyan na ng pangalan ng bagong pag-asa DOST na si Bagyong Butchoy. Tinataglay nga po nito yung lakas na 55 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso nga po yan na aabot ng 70 km per hour. Kumikilos nga po yan ng westwards, bilis na 25 km per hour. At namataan nga po yung pinakasentro nito, no? Dito nga sa may western section ng Tanawan City ng Batangas. At ito naman po ay wala nang magiging direktang epekto sa ating bansa. Habang yung isang low pressure area na minomonitor natin na naging na nga rin pong isang bagyo at binigyan na rin po yan ng pangalan ng bagong pag-asa DOST ng si Bagyong Karina. Tinataglay naman po nito yung lakas na 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po yan na abot ng 55 km per hour. At kumikilos naman po yan pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Yung pinakasentro po niyan ay nasa eastern section nga po ng Birac, Catanduanes. Sa ngayon nga po wala pang direktang epekto itong nasabing dalawang bagyo. At ito naman po sa nilabas ng Advanced Weather Forecast ng European Center, yung pinakadiametro nga po nitong si Bagyong Karina ay posibleng makapekto po yan sa eastern section ng extreme northern Luzon at ng Cagayan Valley. Habang ang southwest monsoon naman o yung habagat ay apektado po niyan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani at natitirang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nga po katulad ng yung southwest monsoon ay naapektuhan nga po niyan maigi ang parte ng Mindoro provinces na nakakaranas nga po ng mga pagbaha. Habang lalapit nga yan sa kalupaan, itong si Bagyong Karina, at ito nga po mataas ang tsansa nito na umabot ng hanggang typhoon category at maapektuhan nga po niyan ang eastern section ng Cagayan Valley at ng extreme northern Luzon. Dito naman po sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alas 8 ay makulimlim ang kaulapan ng Luzon, Metro Manila at may kasamang scattered rain shower. At pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali mamaya, sa may parte naman po ng Bicol region may tsansa ng mahina at katamtamang pagulan. At pagdating po ng alas 3 ng hapon, asahan natin may tsansa na ng pagulan sa parte ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Bicol region at dito nga po sa may parte ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan nga po natin mataas din po ang tsansa ng pagulan sa may parte ng northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan. Dito naman po sa nilabas ng wind map ng ating European Center, mapapansin nga natin yung pagkilos nitong si Bagyong Karina dahil nga po si Bagyong Butchoy ay posible na rin po yan lumabas na at wala nang magiging direktang epekto sa ating bansa. Pagdating nga po ng Lunes, July 22 ng alas 7 ng umaga, ito nga po ay nasa eastern section na ng Tugigaraw. At mapapansin naman natin yung paghatak po niyan dito sa may habagat. At ito naman po ay magdudulot ng pagulan sa western section ng bansa. Kaya tayo po ay maganda dahil nga posible tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Pagdating naman po ng July 23 no, ng alas 9 ng umaga, asahan naman po natin yung diametro nitong si Bagyong Karina at posibleng ito po yung nasa typhoon category na ay mararamdaman nga no, yung malakas na pagbugso ng hangin sa may Batanes. Asahan nga po natin yung malakas na pagbugso-bugso ng hangin na daladala nitong si Bagyong Karina. At ito nga po ay tuluyang lalakas habang nasa eastern section nga po ng Taiwan at patuloy po niyang hahatakin itong habagat na magdudulot naman po ng pagulan sa ating bansa. Dito naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center by July 21, asahan nga po natin na lalapit yan sa may eastern section ng northern Luzon at aangat nga po yan dito sa may parte ng Cagayan Valley. At pagdating naman po ng July 23, asahan naman po natin dito nga po mas lalakas itong si Bagyong Karina at aabot nga po ng typhoon category. Dito mapapansin nga po natin na halos sa western section ng bansa ay makakaranas ng pagulan dahil nga po sa paghatak nito no, dito sa habagat na magdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa western section nga po ng bansa. At sa ngayon nga po, wala naman tayong nakikitang posibleng magiging kasunod ni Bagyong Karina as of now dito nga sa advanced weather forecast na nilabas ng European Center. Iba yung paghahanda pa rin nga po no, sa ating mga kababayan dahil malayo pa rin po itong si Bagyong Karina. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yung kanyang direksyon. Posibleng ang bumabayan ng bahagya dahil nga yung ating cone of uncertainty o yung lugar na paglalaruan ng mata nito ay aabot nga po dito sa may parte na extreme northern Luzon hanggang dito nga po sa may Cagayan Valley. Posible po yung bumaba or posibleng mas umangat pa dito nga sa parte ng Japan. Kaya lagi po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast. Mamaya po ay maglalabas po muli tayo ng update para nga po sa posibleng pagbabago nitong si Bagyong Karina at si Bagyong Butchoy. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.